Inaabangan na lamang ng Malacanang ang itatransmit na enrolled bill ng naglalaman ng emergency powers ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala pa sa lamesa ng Pangulo ang panukalang batas. Pero sa oras na ito ay makarating kay PBBM, agad niya itong pipirmahan. Ang update sa akin noong Sabado ay hinihintay po na maibigay sa Pangulo para mapirmahan. Sa akin pong huling pagkakaalam. Pero pag nandiyan na po yan, pipirmahan po agad ng Pangulo yan. At lahat ng maaaring gawin at hindi lalabag sa batas at hindi lalabag mismo doon sa batas na sinusulong ngayon patungkol sa emergency powers, gagawin po yan ng Pangulo. Nilinaw rin ng palasyo ang naging pahayag kamakailan ni Pangulong Marcos na hindi basta-basta magagamit ang emergency powers para suspindihin o bawasan ng excise tax. Ayon kay Jose Castro, may mga sitwasyon na kailangang isaalang-alang bago gamitin ang naturang kapangyarihan. Iba po yung pipirma niya agad dahil gusto niya po itong batas na to at iba po yung maaaring hindi niya agad ma-implement. Dahil tandaan po natin, nasa batas, doon sa ginawa po na bill, na kailangan na yung price ay mag-reach ng $80 per barrel sa loob ng 30 days. So as of the time na binanggit nyo yan, wala pa po kasing 30 days. So at the time, mahirapan po siya talagang i-implement. Konsiderasyon rin anya ang estado ng pag-aangkat ng langis. At pag sinabi po kasi nating excise tax, ito naman po ay upon entry. So pag sinabi nating upon entry, wala po tayo, if ever, wala tayong maaangkat na langis, so hindi ma-exercise yung pag-reduce at pag-suspend ng excise tax. So ganun po yung ibig sabihin ng Pangulo. Sa ngayon, ayon kay Senate President Vicente Sotto III, nilagdaan na niya ang enrolled bill para sa emergency powers at tinihintay na lamang ang pirma ni House Speaker Bogie D bago i-transmit ang bill sa palasyo para sa lagda ni Pangulong Marcos. Nel Maribuhok, humahataw sa balita ngayon.